Noong March 1981, may isang nanay na pumasok sa isang courtroom. Ang kanyang kanang kamay ay nasa bulsa niya lang. Nasa loob ng courtroom ay ang isang kriminal na pumaslang sa kanyang 7 years old na anak na babae. Ang anak niya ay linapastangan ng lalaking ito. Maya-maya pa, ang nanay na ito ay bigla na lang inilabas ang kanyang kamay na may hawak na baril at pinaputukan ng 7 beses ang lalaking kriminal na ito. Nagkagulo sa courtroom at pinuntahan naman siya kaagad ng 2 lalaki para pigilan. Ang kriminal ay agad na binawian ng buhay. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Mariana Bachmeier. Ano ba ang tunay na kwento ng kanyang buhay? At ano ba ang tunay na nangyari sa kanyang anak? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Mariana Bachmeier ay taga-Germany. Siya ay pinanganak noong June 3, 1950. Mga refugees ang mga magulang niya mula sa East Prussia. Kaya napadpad sila sa Germany nang sakupin ng Russia at Poland ang lugar nila. Sundalo ang tatay niya dati, kaya istrikto ito at religyoso din. Ang problema lang ay madalas itong lasing, kaya palagi din magulo ang bahay nila. Mapang-abuso ang tatay niya at sa tingin niya, siya palagi ang tama sa lahat ng bagay at hindi nila pwedeng kontrahin ang kanyang mga sinasabi. Si Mariana ay open ng pag-iisip sa lahat ng bagay kahit nung bata pa lamang, kaya palagi siya napapagalitan ng mga konserbatibo niyang magulang. Nang iwanan ng tatay niya ang nanay niya, may panahon din na nagalit talaga siya sa ginawa nito. Pero lumipas ang panahon, nawala na rin ang galit niya sa kanyang tatay dahil naunawaan niya ng lahat. Ang nanay niya naman ay nagkaasawa din kaagad. Ang problema, hindi nagkakasundo sina Mariana at ang stepfather niya dahil gusto nito na nasusunod ang gusto niya sa bahay nila. Nananakit pa ito sa kanya tuwing may hindi nagugustuhan sa ginagawa niya. Ang nanay niya naman ay kumakampi dito at siya ang sinisisi sa mga kaguluhan na nangyari sa kanilang bahay. Kaya pinalayas siya ng kanyang nanay. Dumayas ka na lang dito, Mariana. Nagkakagulo lang tayo dito sa bahay dahil sa katigasan ng ulo mo, sabi nito sa kanyang anak. Anong klase kang ina? Mas pinapabura mo pa ang lalaki mo kaysa anak mo. Magsama kayo mga walang kwenta. Panunumbat naman ni Mariana. Naging masalimuot ang buhay ni Mariana simula nung pinalayas siya. Pakiramdam niya ay wala na talaga patutunguhan ang buhay niya. Dahil kung saan-saan lang siya napapadpad at sumasama. At dito na siya nabuntis sa edad na 16 years old. Alam niya na hindi niya kakayanin maging nanay ng bata dahil siya mismo ay hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Kaya naisipan niyang ipaampun na lang ito. Pagkatapos na nangyari sa kanya ay sinikap niya magsimula muli. Nag-aral ulit siya at naghanap ng mga part-time na trabaho. Pero dala ng kabataan ay nagkaroon siya ng karelasyong estudyante na nakilala niya din sa kanilang eskwelahan. Nabuntis na naman siya noong nag-18 years old siya at may ama naman sana, pero hindi siya sigurado kung magpapakananay na ba siya o hindi. Pagkapanganak niya ay hindi niya pa pinamigay ang bata dahil hindi pa siya sigurado sa kanyang desisyon. Isang gabi, sumama siya sa kanyang mga kaibigan para mag-disco. Ilang buwan pa lamang yun matapos niya manganak. Dahil nakainom at lasing na lasing siya, kaya may umabuso sa kanya na isang lalaki. At dito na mag-uumpisa ang madilim niyang buhay. Naghiwalay din sila ng boyfriend niya noon, kaya nagka-emotional breakdown na talaga ito hanggang naisipan niyang ipa-adapt na muli ang pangalawang baby niya. Tumigil sa pag-aaral si Mariana matapos ng ilang linggo. Naghanap kagad siya ng trabaho at matitirhan. Sa umpisa ay nagtrabaho siya bilang waitress. Sa isip niya ay okay sa kanya ganong klaseng buhay, kaya hindi na ito bumalik sa pag-aaral. Noong bandang 1972, sumubok muli siya sa isang relasyon, pero hindi na ito seryoso. Ang bar manager
na si Christian Bethold ang nobyo niya noon, pero walang kasiguraduhan dahil on and off ang relasyon nila. Sa edad na 22 years old ay nabuntis siya ni Christian. "Buntis ako at desidido akong ituloy ang bata," sabi ni Mariana sa lalaki. "Naku, hindi pa ako handa. Hindi ko alam anong gagawin sa bata. Hindi nga ako desidido sa relasyon natin," sabi naman ng lalaki. Subalit si Mariana ay desidido na sa sinabi niyang itutuloy niya ang pagbubuntis niya. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya na handa na siya magpakananay. Dala na rin ang konsensya na pinamigay niya ang dalawa niyang mga anak. Kinondisyon niya ang sarili niya na kakayanin niya ang lahat. Buong buhay niya ay nakaramdam siya ng kakulangan at alam niya na ang batang nasa sinapupunan niya ang magbubukas ng pag-asa sa kanya. Ganun na nga ang nangyari. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa bar at nag-ipon habang hindi niya pa pinapanganak ang bata. Nang lumabas ang bata noong November 14, 1972, nagdesisyon si Marian na magpa-tubal ligation para hindi na siya mabuntis muli. Pinangalanan niyang Ana ang kanyang pangatlong anak. Si Ana ang naging sentro ng buhay niya. Dinadala ni Mariana si Ana sa trabaho nang kailangan niya nang bumalik dahil naubos na din ang kanyang naipon. Wala namang problema sa trabaho at ang mga pumupunta doon ay nasanay na rin sa bata. Kahit nahihirapan ay kinaya niya naman, kaso katagalan ay nakaramdam na talaga siya ng panghihina. Kailangan niya pagsabayin ang responsibilidad sa bata at pagtatrabaho, pero pinagpapatuloy pa din ni Mariana ang pagsisikap. Unti-unti lumaki ito na kasama ni Mariana sa loob ng bar at ang mga taong pumupunta dito. Hindi man pinamigay ni Marian ang bata, pero hindi niya binawasan ang pakikihalubilo sa mga kaibigan at parokyano nila. "Mariana, ang bata nakatulog na sa upuan," sabi ng isang kasama nito nang makita ang bata habang si Mariana ay nakikipagsayawan sa mga customer. Magaling talaga makisama si Mariana sa mga tao. Isang pag-uugali na nagustuhan na may-ari ng bar. Ang problema lang ay minsan napapabayaan niya ang pangangailangan ng bata. Hindi lugar para sa bata ang bar. Literal na lumaki si Ana sa loob ng pinagtatrabahuan ni Mariana at natutong kung paano kumain mag-isa, maglaro ng sarili lamang at matulog kahit napakaingay na lugar. Pero nakikita naman lahat yun ni Mariana. Mahal niya si Ana, pero nakikita niyang hindi niya naibibigay ang nararapat sa bata. Kailangan niya makahanap ng solusyon, kaya naisip niya kausapin ang kakilala niya mag-asawa. Kung pwede niya bang maiwan si Ana ng sandali lamang. Parang foster family muna habang naghahanap siya ng mas magandang pagkakitaan. Pero nasa isip na lang ito ni Mariana at hindi niya pa talaga ginagawa. Walang question na kaya hindi niya magawang iwan si Ana sa ibang tao ay dahil mahal niya talaga ang anak niya. Minsan, kahit hindi na talaga maayos ang relasyon nila ng ama nito, ay pumapayag siyang mamasyal sila sa malapit na pasyalan para makatakbo-takbo ang bata. Hindi rin hands-on na ama ang lalaki, kaya parang pasyal-pasyal lang ang ginagawa nila. Kahit papaano ay may mga parte ng buhay si Ana na normal. Kampante lang si Mariana na may mga taong nakakita sa bata habang natutulog siya sa umaga. Nang lumaki na ang bata at natutong maglakad-lakad ay nasanay na si Mariana na lumalabas si Ana sa harap ng kanilang bahay at naglalaro sa gilid ng daan. Nakikipag-usap na ito sa mga kapitbahay at nakikipaglaro din sa mga alaga nila paminsan-minsan. Noong May 5, 1980, wala na mapinagkaiba sa mga nakaraang mga araw na tulog si Mariana sa umaga dahil napuyat ng nakaraang gabi. Ang tirahan nila Ana ay nasa taas lamang ng bar. Malaki na si Ana nung panahong ito, 7 taon na at nag-aaral na. Nang nakaraang araw ay nagtalo si Mariana at si Ana, kaya hindi sila nagpapansinan. May gusto kasing bilhin na laruan si Ana, pero hindi binibilhan ni Mariana, kaya nagkatampuhan sila. Para inisin ng nanay niya, naisip ni Ana na hindi pumasok ng araw na yun. Imbis na pumunta sa eskwelahan, ay naisip nito magpunta sa bahay ng isang kaibigan niya, pero pumasok ang kaibigan niya sa eskwelahan kaya hindi niya ito nadatnan.
Kahit walang napala sa una niyang plano, ay hindi pa rin ito dumiretso sa kanilang eskwelahan. Naglaro na lang ang bata at kinakausap ang mga taong nakikita niya sa daanan, gaya ng mga normal na araw. Si Mariana naman ay walang kalam-alam sa ginagawa ng kanyang anak. Nagising ito ng mas maaga dahil may kailangan itong kitain. May journalist kasing nakapansin sa kotse niya na puno ng mga paintings. Volkswagen lang naman ito, pero kakaiba ang mga paintings, kaya i-feature ito sa isang local newspaper. Naghanda si Mariana para sa isang photoshoot. Nang matapos ang transaction nito, ay bumalik na siya sa kanilang apartment at tinawag niya kagad ang anak niya dahil dapat nakauwi na ito ng ganitong mga oras. "Ana, nasaan ka na?" Pero walang Ana ang lumapit hanggang malapit na magdilim. Doon na kinabahan si Mariana. Nagpunta agad dito sa pulis at inireport ang pagkawala ng bata. Pagkatapos ay umuwi na para hintayin na pag-uwi nito. Dinaanan niya ang mga bahay ng mga kaibigan ng anak niya dahil alam niya nagtatampo ito. Inakala niyang baka na sa kaibigan niya lang si Ana at nagpapalipas lamang ng oras. Pero wala rin isa sa kanila ang nakakita kay Ana. Hindi na talaga mapakali si Mariana. Nang hapong ding yun, pumunta sa pulisya ang girlfriend ni Klaus Grabowski. Kapitbahay ni na Mariana si Klaus at kilala ito ni Ana. "Sinabi niya sa akin na napatay niya si Ana. Wala kasi ako sa bahay na nangyari yun. Kailangan ko i-report kagad ito." Sumbong ng babae sa pulis na napaslang ni Klaus si Ana. Base sa investigasyon ng kapulisan, nakita ni Klaus si Ana pagbalik ng bata galing sa bahay na kaibigan niya. "Nasaan ang pusa mo? Pwede ba kami maglaro?" tanong ni Ana kay Klaus. "Okay, halika. Sama ka sa akin. Nasa bahay kasi siya." Sagot naman ni Klaus dito. Nang makarating sila ng apartment nito, ay napagtanto ng lalaki na wala ang girlfriend niya. Dito na ginawa ng kalaswaan at karumal-dumal na krimen si Ana. Pagkatapos ay dali-dali niyang kinuha ang walang buhay na katawan ng bata at inilagay sa isang cardboard box. Sinakay niya ito sa kanyang bisikleta at nagpunta sa isang lugar na malapit sa kanal. At dito inilibing ang bata. Pagdating ng mga pulis sa bahay ng sospek ay wala na ito, pero may iniwan itong sulat para sa kanyang kasintahan. Nagmamakaawa ito sa kanya na huwag siyang talikuran. Nagbilin pa ito na magkita sila sa isang parke ng gabing iyon para makapag-usap sila. Nagmanman ang mga pulis sa lugar at inaresto si Klaus kagad pagdating niya dito sa parke. Dati na palang may kaso si Klaus. Ang una niyang biktima ay 6 years old na bata, pero nakatakbo ang bata at sumigaw nang maabutan niya. Kaya may nakatulong sa bata at nahuli siya. Nakasuhan siya ng attempted murder pero nabigyan ng probation. Matapos ang 2 taon ay nangyari ulit ang pamomolestya niya. Noong 1975, nangyari ulit ito sa 2 batang babae. Ang sabi ng medical expert ay psychological ang problema ni Klaus, kaya sinentensyahan siyang mamalagi sa isang psychological treatment facility. Pero sa kasamaang palad ay nakalaya din ito. Nang gabing ding iyon ay pinunta ng mga pulis si Mariana para ipaalam ang nangyari sa bata. "Ma'am, may masamang balita kami tungkol sa anak niyo. Baka gusto niyo muna maupo." Paunang sabi ng pulis na kumausap kay Mariana. Habang kinukwento nila sa ina ang sinapit ni Ana, ay tahimik lamang itong umiiyak at pagkatapos ay sinabihan lang silang umalis na. Tumanggi siyang sumama para kilalanin ang katawan ng bata. Nang umalis na ang kapulisan ay umiyak lang na tahimik si Mariana. Kinain siya ng kanyang konsensya at sinisi niya ang sarili niya sa nangyari sa kanyang anak. "Kung hindi lang sana tayo nag-away." Panay pagsisisi ang nasasabi ni Marian sa kanyang sarili, pero hindi na rin niya mababago ang nangyari. Nang ilibing ang bata ay siniguro ni Marian na gagawin niya ang lahat ng gusto ng anak niya. Pinatugtog ng malakas ang kantang Pink Floyd kahit sa loob ng simbahan, dahil ito ang paboritong patugtugin ni Ana. Ibang-iba si Marian, halatang naghihinagpis at ilang beses din siyang hinimatay. Pero kahit sinusuportahan siya ng mga kaibigan niya sa bar, ay hindi rin nila nagagawang pakalmahin ito at minsan ay nagkukulong na lang ito
sa loob ng kanyang apartment. Noong magsimula na ang paglilitis matapos ang halos isang taon, siniguro ni Marian na nasa unahan siya at nakikita ni Klaus. Isang beses habang tinitignan niya ito ay sumigaw siya, "Magsalita kang baboy ka!" Nakikinig lang si Mariana habang tinatanong si Klaus sa kung ano ang nangyari. Pinag-usapan ng kanya nakaraan at tinawag pa ang doktor na nagpalaya dito. Nang sumunod na araw ay pinag-usapan ang nakitang katawan ng bata sa loob ng kahon. Nasa harapan pa rin si Mariana. Tiniis niya lang ang mga naririnig pero naging bayolente ito nang marinig niya ang salaysay ni Klaus kung bakit niya pinatay ang bata. Hindi ko naman siya ginalaw talaga. Hinihingan niya kasi ako ng pera. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako magbibigay, isusumbong niya ako sa nanay niya at sasabing hinawakan ko siya sa masasayalang parte ng katawan niya. Naisip ko, bata lang ito. Tapos ako ang tinatakot niya. Kaya nagdilim na ang paningin ko. Kaya sinakal ko siya. Salaysay ni Klaus. "Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo! Sisiraan mo bang anak ko? Pinatay mo na nga siya, baboy ka!" Sigaw naman ni Mariana sa akusado. Natapos na maaga ang pagdinig ng araw na yun dahil sa nangyaring komosyon. Nang sumunod na araw, March 6, 1981, ay maaga nagpunta sa korte sina Mariana kasama ang mga kaibigan niya. Maulan ang araw na yun, kaya kakaunti lamang ang nasa korte. Hindi nagbubukas ang pinto hanggat hindi pa 5 minuto bago magumpisa ang hearing. Pero si Klaus ay ipinasok na at sa side entrance ito dumaan. Nakaupo itong nakatalikod sa entrance. Nang magbukas ang pinto sa publiko ay pumasok na agad si Mariana. Dumiretso na ito papasok sa korte at kalmadong naglakad papalapit sa kinaupuan ng sospek. Ilang segundo ang lumipas, may dinukot itong baril sa bulsa at nagpaputok ng 7 beses. 7 bala ang tumama sa likod ng lalaking pumaslang sa kanyang anak. Imposibleng mabuhay pa si Klaus sa pagkakabaril sa kanya. Bumagsak na lamang ito sa upuan at ilang segundo lang ay binawian na agad ito ng buhay bago pa man makalapit ang doktor dito. Kalmado pa rin si Mariana at itinapon ng baril sa sahig at pagkatapos ay itinaas ang kamay para sumurrender sa otoridad. Naging malaking kontrobersya ang nangyaring ito at hati ang opinyon ng madla. Marami ang nagsasabi na kung sila ang nasa sitwasyon ni Mariana ay parehas ang gagawin nila, lalo na ang may mga anak. May iba nga ang nagsabi na dapat binalatan nito ng buhay. Sumikat si Mariana Bachmeier sa Germany at tinawag siyang revenge mother. Naging mahirap ang trabaho ng prosecution dahil ang mga tao ay nakasuporta sa nagdadalamhating nanay na pumatay sa lalaking walang awang umabuso at pumatay sa kanyang anak. Ipinagpilitan nilang hindi siya dapat hayaang makalaya dahil merong batas na kailangan sundin. Habang naghihintay na paglilitis ay lalong nahirapan si Mariana. Kinulong siya dahil kinumbinsi ng prosecution ng korte na siya ay may tendency na flight risk. Sinentensyahan lamang siya ng 6 na taong pagkakabilanggo. Hindi siya delikado sa ibang tao, kaya ganito ang desisyon ng judge. Nagawa lamang niya yon dahil sa kanya pagdadalamhati. Ginamot na muna siya sa isang psychiatric facility bago siya kinulong. Matapos ang 18 months ay ikinulong na ito, pero pinalaya din matapos ang 3 taon. Dahil sa kasikatan ng kwento ay maraming press at producers ang lumapit kay Mariana. Binenta niya ang life story niya sa Stern, isang German magazine, sa halagang 250,000 Dutch mark. Ginamit niya ang pera para pambayad sa mga natirang utang niya sa mga abogado. Nagsimulang muli si Mariana matapos ang ilang taon at nag-asawa siyang muli.